Ito yung mga random questions sa NBA o yung mga bagay na hindi madalas pag-usapan o mabanggit kahit ng mga kilalang media. At I'm sure pati ikaw napaisip na kung ano ang kasagutan sa mga tanong na to. Welcome sa part 16 ng ating NBA Trivia. Sa milyong-milyong binabayad ng mga team owners sa mga players, team expenses, pagkain, travels, staff, hotels at kung ano-ano pang gastos, minsan ba napatanong ka na kung paano nila nababawi yon o paano pa sila kumikita? Kung iniisip mo na sa ticket sales, well, tama ka naman pero hindi lang doon. Ang totoong ginto nasa TV rights at sponsorships. Kada taon, bilyon-bilyon ang kinikita ng liga sa TV deals. Tapos hinahati-hati yon sa lahat ng teams kahit mahina pa performance nila o rebuilding team pa. Kaya kahit kulelat sa standings, tumikita pa rin yung team owner. Bukod doon, meron pang merchandise sales like jersey, caps, collectibles, parking, food stalls at iba pa. Iba pa yung kita sa sponsor na makikita mo sa jersey like Bibigo, Rakuten, Feastables, Harley Davidson, etc. At meron din sponsor sa sahig ng court like Toyota, Crypto.com, AT&T, American Airlines at kung ano-ano pa. May cut din ang mga team sa kita ng League Pass. Pera lang sa League Pass na binili mo ng 300 pesos sa mga streamers. Ang gagaling. Eto natanong lang sa akin sa comment section. Alam naman natin na sa bawat NBA Finals o Conference Finals, ang magkalaban na team ay may nakaabang na championship merch, cups, t-shirt, minsan jacket pa. Pero minsan naisip mo ba, paano kung matalo yung team? Saan mapupunta lahat ng pre-made merch nila na may nakasulat na champion o Western Conference champions? Actually, dinudonate yung mga yon sa mga charity groups gaya ng Good 360 o World Vision. Doon pinapadala sa mga bansa na nangangailangan, lalo na sa Africa at South America. Kaya huwag kang magulat kung may makita kang bata sa ibang bansa na nakasuot ng shirt na 2016 NBA Champions Golden State Warriors. Pero may kasunduan yung NBA teams at charity organization na lahat ng sobra at talunan na merch ay donation only at never for sale. Para iwas kalituhan nga naman at hindi maganda sa mga brands like Nike or Adidas na kumakalat yung maling champion merch. Alam mo ba kung saan napupunta ang ticket sale sa isang game? Kung sa boxing ay hati ang dalawang boksingero sa gate sales like 60-40 or 70-30, sa NBA lahat ng ticket sales ay napupunta lang sa home team. So halimbawa ang Lakers o Warriors ay dadayo sa isang rebuilding team o small market team like Portland. So ang Portland, since sila ang home team, may right sila na taasan ng ticket o yung tinatawag na dynamic pricing. Dahil sa particular game ay mapapanood ng mga fans si Luka, si Lebron o si Steph Curry. Pero kahit yung away team ang dahilan ng pagtaas ng tickets, wala pa din magiging share ang Warriors o Lakers sa sales. At hindi lang yon. Ang dayong team din ang sasagot ng sarili nilang pagkain. So either dapat may dala silang pagkain o magpapakater sila doon pero sila pa din ang magbabayad. Pati hotel na tutuluyan nila. So literal na binisita mo sila pero hindi ka ituturing na bisita. Parang bala kayo dyan. Alam natin na bawat NBA team ay may sariling practice facility. Pero naisip mo ba kung saan nagpa-practice ang mga away team pag dumadayo sila? Well, hindi allowed gamitin ng visiting team ang practice facility ng home team dahil nandun lahat ng staff, playbook boards at equipment na pang sarili lang nila. Kaya ang ginagawa ng mga bisitang team, doon sila nagpa-practice o nagsushoot around sa mismong home court ng kalaban. Ang parehong team ay may nakaschedule na paggamit ng court. Pero ang home team ang magde-decide ng oras kung kailan nyo pwedeng gamitin yung court. Isa yan sa disadvantage pag kayo ang dayo. Yung limit lang yung oras ng practice nyo. Alam mo ba kung sino ang may-ari ng liga ng NBA? Kung iniisip mo na si Kume Adam Silver, well, mali. Si Commissioner, trabaho niya magpatupad ng rules, humaharap sa media at nagme-mediation sa players at owners. Pero wala siyang ownership stake sa kahit anong team o sa NBA. So ang totoong may-ari ng NBA ay yung 30 team owners. Sila ang collective na may-ari ng liga. Bawat isa may hawak na franchise at sila rin ang bumuboto kung sino ang uupo bilang commissioner. So parang yung 30 team owners din ang nagpapasahod kay Kume na kinukuha din naman sa kita ng NBA. So kung matatandaan mo, noong 2011 ata yon, hindi ako sure, nung pinigilan ni dating Commissioner David Stern ang trade ni CP3 papuntang Lakers para makasama si Kobe. Ang rason kasi, ang NBA pa ang pansamantalang may-ari ng New Orleans Hornets noon. At gaya ng sinabi ko kanina,
yung 30 team owners ang totoong may-ari ng NBA. Kaya may theory na hindi si David Stern lang ang nagdesisyon, kundi yung ibang team owners din na natakot. Kasi isipin mo nga naman kung natuloy yun. Baka hindi na maging balanse ang liga at sobrang lakas na ng Lakers. Walang official confirmation, pero alam mo na, sabi-sabi lang, chismis daw, galing kay Aling Marites. So ngayong alam mo na, palike naman kung nagustuhan mo at paki-follow or subscribe na din para sa susunod pang NBA Trivia.